Okay mga kabady, magandang araw po mga kabady. Nandito naman po ako upang ibigay po ng bagong kaalaman. Paano nga ba ang pagsukat ng voltahe ng battery dito sa tester? Papakita ko po sa inyo kung paano po sinusukat to o gamit tong tester. So bago ang lahat, pasok muna po intro. Okay mga kabady, ito po yung sasabi ko sa inyong battery na pwede natin masukat yung voltahe gamit itong tester. Ito po ang gagamitin natin. So dahil bago natin masukat po yun, iset po natin yung continuity ng tester para malaman natin kung gumagana natin. So yun po. I-adjust natin yan 0. Ayan. Mas 0 po siya, ibig sabihin gumagana po siya. Ayan po. So ang gawin natin dyan, ito na sa buzzer para pag tumulog, may continuity. So okay po siya. Ang pagsukat po natin na ito mga kabady, yung baterya, DC volts po ito. Set po natin yan dito, kabila po. Ito po yung number 12. Sa number 12 po natin iset kasi kung sa mas mababa, hindi po makuha yung tamang sukat, tamang pagbasa ng voltahe nito. Ito pong mga kabady, itong battery ay may polarity na tawag, negative o positive. So ito po negative, ito positive. So test po natin. Ito po yung mga kabady. Nagmalaw po siya. Ang pagbasa niyan dito mga kabady, simula dito sa 0 to hanggang sa number 12. Ang basa po niyan dito from 0 to 3, 4, 5, 6 hanggang 12 po ay by 1 or by 0.1 dahil sumukat po yan kanina dito. Ayan po. So bilangan natin dito 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Bali nasa 0.6 volts po yung voltahe na ito. Baterya. So ano pa tayo sa ito yung rechargeable. Ganun din po may polarity po. So ano po yun. Ayan po, number po. So, sa gitna, dito sa gilid. So, dahil basa, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 volts po yung voltahe ng baterya na po. Tapos po tayo isa po, ready ready. Wala rin po ito. So, ito po yung mga kabady. Kasi huminto siya sa 0.6. Okay. Nasa 0.6 po. 0.6 volts po yung voltahe nito. So, alamin din po natin yung milliampere na ito. So, ang set po niyan dito mga kabady, dito po sa baba, milliampere. Dito yung voltahe, dito yung milliampere. Sa mas mataas po natin siya kunin. Iset range po. Natin po, pag pumalo po yan, ibig sabihin malakas. Okay pa yung continuity nito. Baterya. Oh, malakas po yan, pumalo po. Ayun po. Ito isa. Okay din po. Ito isa. Malakas din po. Bali ito, tatlo mga kabady, malakas po yung milliampere na ito. Mahina nga lang voltahe. So, bali mga kabady, ang pinagkaiba po ng voltage sa milliampere. Unahin po natin yung voltage po. Ang voltage po, sa madaling salita, ito po yung tinatawag na puwersa o potential na nagtutulak ng kuryente upang dumaloy sa ating circuit.
Yun po yung, sa madaling salita, yun po yung pressure. Yun po yung pressure na pumapasok po. Kung once na may pumasok na kuryente, yun po yung pressure, yung 1.5 volts, yun po yung magtutulak sa kuryente para pumasok dito sa baterya. Halimbawa ito, sinarge po natin yan dito. O kinabit natin yan dito. Once na ikabit po natin yan dito, yung voltahe po, yun po yung tutulak para yung kuryente nadaloy po din sa mga circuit. Yun po yung ang voltahe, yun po yung puwersa upang yung kuryente na ito ay dumadoy dito sa circuit. Okay. So ang milliampere naman po mga kabady, yun po yung sa madaling salita, yun po yung tatawag na current or kuryente na pumapasok sa baterya. Katulad po na ito, 600 milliampere. Yun po yung current or kuryente na pumapasok dito sa baterya. So, yun po yung meron ditong 600 milliampere. Ito po yung MHA, yun po yung term na gagamit sa mga electronics. So, ito po, so wala siya nakalagay dito. Okay, wala po siyang labo na kasi ito. Dito na lang. Dito 1.5. So, hindi yan. Okay. So, wala siya nakalagay dito. So, yun po yung mga kabady. Dito na sa may naka-indicate, ang may nakalagay sa rechargeable battery, ang may naka-indicate na milliampere. Pero para malaman po natin yung milliampere na itong baterya na disposable, kailangan po natin gamitan ng tester. So yun po yung pamamaraan natin. Kung wala po nakalagay dito sa baterya ng milliampere, ito po yung tester para magamit po natin. So yun po yung pinagaiga ng current at yung voltahe po. So yun po, salamat po. Mga kabady, nakita po ninyo kung paano po sukatin gamit itong tester para malaman natin yung voltahe at yung ampere ng isang baterya. So yun po yung pagkakaiba mga kabady ng ampere at voltahe. Ang voltahe po, ulit po, ang voltahe po, yun po yung pressure na tumutulak sa kuryente once na may pumasok dito sa kable. Yun po yung pressure na tumutulak sa kuryente upang pumunta sa circuit. Tapos yung kuryente naman po, yun yung milliampere na sabi ko. Once na sinaksak po natin dito, o ano yung kuryente na papasok dito, yun po yung itutulak ng voltahe, pupunta sa mga circuit. So may kaibahan po yun, yung voltahe sa yung milliampere. Ito po na ito nga dito sa baterya, 1.5 volts siya, pero 600 milliampere. So yun po yung current o kuryente na pumapasok dito sa baterya. At yung 1.5 volts, yun po yung tumutulak sa milliampere para pumasok dito sa baterya. So yun po. Maraming salamat po sa aking manonood. Huwag po kayo masama manonood sa aking mga video. Maraming salamat po. Bye-bye po.